Alright. Mega love shout out at syempre sa nag-breaking news mga kakabsat. Nako po mga kakabsat, hindi na naman magugustuhan ng mga garapata ang topic natin ngayon. Paano pa naman yan mga kakabsat? Diyos ko po Rudy, naspakan, awan manan, nako po. Eto na, yung pinagyayabang nilang most credible, sabi ni Marcoleta, he is the most credible witness. Ang galing, most credible. Ha? Most credible, ito na yung most credible, nilaglag kang kumagka. Diyos ko po Rudy, ito na mga kakabsat, Diyos ko Lord. Ha? Wala na, nalpasan, Pulongges, Sylvia, Cabel, naspakan. Tapos ang maliligayang araw ni Marcoleta at ni Defensor. No? Lalo silang madidiin nito. Ang mga panlilinlang na ginawa nila, Diyos ko pa. Verhelio Orsolino, shout out sa iyo, Kapsat. Good evening from Samar. Nets 845. Shout out. Yan ang tinatawag na bad karma ng mga salot. Ay, tama ka dyan, Pulongges. Ha? Hindi matutuwa ang mga ka-DDS natin. Kaya kayong mga DDS, pasok! Pumasok kayo, mag-subscribe kayo ng may silbi kayong mga bobo, mga garapata, at nagpaloko kayo at nagpapaniwala kayo dito kay Gutesa noon. Ngayon, bumaliktad na mga kakabsat. Yung pinagyayabang nila, the most credible witness according to Marcoleta. Diyos ko po Rudy, anong nangyari? Pulongges, what happened? Itong nangyari mga kakabsat. Tapos ka talaga, my goodness. From Gutesa, binawi ang salaysay. Mike Defensor at Marcoleta ang nagturo na idiin si Martin Romualdez kapalit ng 150 million. Ay, grabe din. Ibang klase. Actually, ito na yan guys, no? Ito yung kanyang affidavit na bago mga kakabsat. Diyos ko po Rudy, hindi kayo maniniwala kasi tragis ito na mga kakabsat. Oh, Diyos ko Lord. Ako po, ito na yung latest mga breaking news mga kakabsat. Oh, grabe oh. Ang haba nito, salaysay na to ha. Republika ng Pilipinas, lungsod ng Pasig. Sinumpaang salaysay. Ako si Orly Gutesa, dating retiradong marino, may asawa at may 4 na anak, nasa gustong gulang Pilipino, may sapat na kaalaman at kakayahan sa kasalukuyang paninirahan sa B4 sa ilalim ng panunumpa ay nagsasaad ng mga sumusunod. Diyos ko pa! Ang haba nito, ilang pages to? 4 na pages? Tingnan mo, kailan nangyari to? August 13 pa pala. Subscribe, source statement. Wala na. Putragi, Sir Leonardo. Sir Tony, shout out na yung pagkarabi. Pulong, naspakan. Samot-saring kaso ni Defensor at ni Marcoleta sa mga panlilinlang na ginagawa nila. Long time no see, maestro. Kaya nga, Sir Tony, long time no see. Shout out sa iyo from Japan. No? Simula na ng karma ng mga didilis salot sa bayan. Marcoleta at Mike Diferensya, yan na ang magpapalubog sa inyo. Lubog na talaga! Naspakan! Tapos ang maliligayang araw. Ito, alak na kamote. Ang haba nito, 4 pages mga kakabsat. Pero sige, dito tayo sa shortcut mga kakabsat. No? According kay Sir Yaya, breaking news mga kakabsat. Teka lang. Ito, sabi dito, breaking news, Orly Gutesa nag-recant ng kanyang sinabi sa Senado. Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta lagot sa panloloko sa bayan o panlilinlang sa kanyang sinumpaang salaysay. Sinabi ni retired
Marine Orly Gutesa ang kanyang affidavit na ginamit niya ang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025 ay hindi umano ganap na nagmula sa kanyang sariling kusang salaysay. Ayon kay Gutesa, inimbitahan siya ng driver ni former Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay noong September 24 kung saan naroon din kalaunan si Senator Dante Marcoleta. Isinalaysay niya na tinanong siya tungkol sa umano'y mga maleta ng pera na may kaugnay kay Congressman Zaldico at pinipilit umano siyang magsulat ng affidavit ayon sa kanya at inayos at pinago nila Defensor at Marcoleta ang nilalaman nito at pinagbawalan siyang banggitin ang dalawang taong tinutukoy niyang sina Paul at Mark. Sinabi na sa kanya ng affidavit ng magiging missing link para maiugnay si former Speaker Martin Romualdez, inuugnay sa umano'y delivery ng pera. Iginiit ni Gutesa sa kanyang bagong salaysay na hindi niya direktang nakita si Romualdez sa sinasabing address sa Forbes Park. Wala na, tapos na. Tapos na talaga to. At napilitan lamang na siyang isama sa naunang affidavit ng aligasyon nakasaksi siya ng mga maletang dinala doon. Ayon pa kay Gutesa, ipinangako mano na kanya ni Mike Defensor ang 150 million. Ang galing, palto, no? Nangako itong si Mike Defensor ng di umanong 150 million na educational scholarship para sa kanyang mga anak, kapalit ang pakikipagtulungan, habang sinabi naman niyang natakot at nakaramdam siya ng pressure kaya pumayag siyang gamitin ang affidavit ng humarap sa Senado. Paktay na. Isinalaysay niyan noong September 25 ay nagtungo siya sa opisina ni Marcoleta kung saan tinuturuan umano siyang ituon ang kanyang Senate testimony sa affidavit at huwag nang isama si Paul at Mark. Kalaunan, ayon sa kanya, nagpatanto siyang napagtanto niyang nagamit lamang siya para sa pansariling layunin at para umano'y idawit at siraan si Romualdez. Nako po, kasalanan na naman ni Romualdez to. Sasabihin na naman ng mga garapatang DDS, binayaran ni Romualdez yan. Diyos ko po. Sinabi rin niya, sinusubukan niyang humingi ng tulong sa opisina ni Marcoleta upang maitama ang affidavit, ngunit wala umanong nangyaring follow-up. Ang 5 pahinang salaysay na ito ay sinumpaan na at notarized noong August 13, mga kakabsat, last week pa, 2026 sa Pasig City. Mahalaga gayon man ay hindi ito aligasyon ni Gutesa sa kanyang recantation at hindi sa sarili niyang affidavit. Patunay na patunayan na ng panrapan na ang paratang laban kina Defensor o Marcoleta o automatikong false ang lahat sa naunang niyang testimonya. Nako po! Aray ko po! Shout out Deo Madelia, shout out. Nako po! Tapos na. Mark Serafors, tapos na ang kwento nila. Sir Tony, wala na. I am Batman Tato, wala na. Paano ba yan? Tragis, iyakan na. Ito yung bagong sinumpang salaysay. Tragis, wala na. Ay, grabe. Gravity. Ay, Diyos ko po. Wala na talaga to. Tapos na ang maliligayang araw. I am Batman Polonges. Elena Garcia, shout out. Nako po, wala na talaga. Tapos sasabihin ni Marcoleta, most credible witness. Tragis, asan napunta to? Paano na yan? Saan napupulutin to? Yuki Sawaki. Sige nga. Mga DDS dyan. Shoutout sa inyo. 600 plus na pala kayo dyan. Mga kapsat.
Like and subscribe naman tayo dyan. 600 plus. Like po tayo. Wala pong bayad yan. Gawin nyo ng 100 plus yung like natin. Baka naman. Baka naman, no? Like nyo kasi nako po na pisto. At nilaglag na ni Sergeant Gutesa itong dalawang nakakulong na. Diyos ko po, lalong nabaon mga kakapsat. Ay, gravity. Paano ba yan? Paano ba yan? Ano nang gagawin natin? Tapos na ang boxing. Nakakulong na, naibaon pa. Tragis. Lalo na kay Marcoleta. Pinagyayabang ni Marcoleta to noon. The most credible witness. Walang iba kundi si Orly Gutesa. Na ngayon ay bumaligtad na at inamin ng katotohanan. Ang lahat ay linano. At inedit ng dalawang tong nakakulong. Ang sakit, no? Tragis. Diyos ko, Lord Rudy. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Falsis in uno, falsis in omnibus. Peke sa una, peke sa lahat. Anak ng kamote. Paano yan? Pero grabe, pulonggis Ang pangako ni Mike Defensor according kay Gutesa ay 150 million di umano. Ay, Diyos ko po, paldo. Wow! 150 million. Sana all. Tragis yan, Diyos ko, Lord Rudy. Wala na. Paano ba yan, mga kakapsat? Paano ba yan? Karma is real. Thank you, Lord. PBBM stand still. Proud and heads up. Yun na nga, Madam Rosalinda. No? Diba, dinawit ni Gutesa ito si Pangulo tsaka si Zaldico, si Pangulo tsaka si Romualdez. Tragis, no? Kinarma na talaga si Marcoleta at Mike Defensor. No bail pa. Wala na mga kamsat. Diyos ko, Lord. Walang tulugan to. Sabi, no? Kawawang-kawawa si Senator Marcoleta. Wala siyang aircon. Naka-electric pan lang. Ang init. Sasabihin ni Mike Defensor. Tragis. Anyari. Anyari sa most credible. Most credible na nilaglag ka. Tragis. Ay, shout out Kapsat Chancellor Gelisa. Naimbang Arabi, kakapsat, no? Tama bang nabulok sa kulungan yung mga bad influencer? Mabubulok talaga sila. Diyos ko po. Maestro Paul, pwedeng patsakitan mo si Mark. Sabi niya, Sarah Force. Sige, mamaya, ikuhan ko pag sa cellphone. Nakakon tayo, naka-StreamYard. Ayun, no? Diyos ko, Lord. Nako ba? sa mga natutuwa at nag-recant na at bumaligtad na si Gutesa at umamin na at nilaglag niya kung sino nagputos sa kanya. Press 1 sa mga natutuwa. Diyos ko po, shout out 700 plus live viewers. Baka naman, ulitin ko, Mapsat 700, like natin. Hindi lang sa yung cellphone ko. Ay, ito pala, nandito sa harap. Hindi ka lang. Paano ba yan? Paano ba yan? Buti pa si Javares, nag-press 1 na. Pati si Elena Garcia, nag-press 1 na. Matuwang-tuwa na sila. Paano yan? Ay, Diyos ko, Lord. 4 likes, please. Thank you. Sabi naman ni Kamsat, I am Batman. Si Sir Tony, nag-1 na din. Lako po. Paano na yan? Iyakan na. Tragis, ano kaya mukha ni Marcoleta ngayon? Ano kaya ang mukha na ilalabas ni Marcoleta ngayon? Tragis ka, Orly. Hindi mo kami nahintay. Bakit mo kami nilaglag? Kasabi na naman nila, binayaran yan ni Romualdez. Para yung nangyari sa nangyari sa apat na nag-recant na una sa 18 Maleta Boys, may 4 na nag-recant. Anong sabi ng ombudsman? Sino nakikinabang dyan? Si Romualdez, siya ang dahilan kung bakit bumaliktad. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Ngayon si Gutesa na most credible according kay Marcoleta. Diba? Anak ng kamoting most. Tingnan niyo nga sabi ni Gutesa.
Teka lang ha. Most credible witness. Dali lang. Hanapin natin yung most credible na yan. Anak ng kamote, oh. Most credible witness. Gutesa. Kay Marcoleta. Tragis. Nako po. Nako, sana may video to. Allah. Tatakot sila. So sinasabi ni Orly, ano, tingnan natin to. Silipin natin to, anak ng kamote. O, patalastas muna. Silipin natin to. Tingnan nga natin, ano sabi ni Con dito? Akala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee. Ayun! Ang isa The most credible witness na nilabas ng Blue Ribbon Committee, sino, Marcoleta? ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee. Orly Gutesa. Tragis! O, di ba? Most credible witness ng Blue Ribbon Committee. Walang iba kung hindi si Orly Gutesa. At dahil credible, Marks, dahil credible itong si Gutesa, umamin, nilaglag si Marcoleta ngayon na inutusan siya na gawa-gawa yung mga asalaysay niya. Anyari ngayon, Mortabenta, yun na nga yan. Diba? Ay, Diyos ko po, Rudy. Paano yan? Madami atang makukulong na politiko ngayon. Kaya nga, Antonio Butragis, Libertias, Torino, shout out. Ay, gravity. Oh, mga DDS, lapas! Oy, mga ka-DDS, mag-subscribe kayo ng maka-comment kayo, mga kumag kayo. Ha? Palibasa kasi panatiko ko kayo, bobo ko, ang bobo nyo kasi. O ano kayo ngayon? 871 live viewers. Ano kayo ngayon? Nag-subscribe na ba kayo? 890, going 900. Nag-subscribe na ba ang lahat? O baka nakalimutan nyo mag-like, Mabsat. Like naman tayo, Mabsat. Walang bayad yan. Katatapos lang mag-dinner ni Maestro, no? Nagkumain tayo ng ano ba natin? For, ano yun? Iniba lang yung pangalan, pero bulalo yun eh. Tapos, nagpan tayo na, ano yun? Buffalo wings. Tapos, seafood pizza tayo. Nakarelax na tayo, di ba? Tapos na ang laban, Pulonggis. Sa loob at sa labas. Tandaan niyo, Mabsat, si Sara Lustay hanggang ngayon, baon na baon. No? Hindi na nila alam ang gagawin nila. Yung mga defense team, tarantang-taranta na. Panic mode na sila kasi hindi nila alam kung paano babawiin yung mga inamin ni Gina Acosta. Diba? Nilaglag ni Gina Acosta not once but twice. Tapos ngayon si Marcoleta, ang pinagyayabang niyang most credible na si Gutesa ay nilaglag din siya. Ay putragis, paano yan? Paano yan? 939 live viewers, Sir Leonardo. Paano yan? Paano na yan? Ang saya-saya, sabi ni Armando. Buti pa si Armando, ang saya-saya. Yes, yari kayo, Marcoleta, defensor. Yari ka. Himas Reyes sa mga galunggong. Nakihimas Reyes na ngayon. Lalo silang nabaon. Di ba? Lalo silang nabaon. Wala na. Ay, grabe. Paano ba yan? Uy, mga DDS. Mag-like na kayo. No? Bumaliktad na din kayo. Matauhan kayo. Pinaglolo ko lang kayo. Ay, nako. Alam nyo kung ayaw nyo pinagtatawanan kayo. Alam nyo sa totoo lang. Alam nyo naman yan eh. No?
Alam nyo naman, no, basta DDS, alam nyo na, matik yan. Pero ewan ko sa inyo, hanggang ngayon, nagpapakabobo kayo. Nagpapaniwala kayo sa mga vloggers na pinaglolo ko lang kayo. Number 1 dyan si Banat Bay. Susunod dyan yung mga kumag na, yung mga alipores. Diyos ko Lord, ako po. Yan ang problema sa atin eh. Ha? Masyado kasi kayong panatiko. Ay Diyos ko po, kulong na talaga, naloko na. Tama ka dyan, Joel. Naloko na. Putragis karma, inabot ni Marcoleta at Mike Tibon. Nabubulok talaga sila. Mapapatagal sila sa kulungan. Ay Diyos ko Lord. Kaya buti na lang talaga mga kakabsat. No? Sa totoo lang. Hindi tayo DDS. Kasi hindi natin alam paano baliktarin ang katotohanan. Putragis, Diyos ko Lord. Ay grabe, ang ganda ng bakasyon ni Maestro. Ay, nagbabakasyon tayo dito sa Cebu. First time ko dito pumunta sa Cebu at nag-e-enjoy tayo, mga kakabsat. Diyos ko Lord, no? Ang dami ko nang pinakita kanina, yung unang live natin kanina, bago tayo mag-dinner, pinakita ko yung mga pinuntahan ko dito sa Cebu. Kaya nako, nag-e-enjoy tayo ngayon. No? So, mga kakabsat, Lord, tama na ang iyakan, no? Tanggapin nyo na talaga. Tapos nagmalilinga. Ang dali nga lang, may balita to eh. Putragis. O baka sabihin nyo, fake news to, anak lang kabote. I-type nyo lang, Gutesa, bumaliktad na. Ganun lang kasimple ang title nyo, lalabas na yung mga videos. Ay wait, tama ba spelling ko? Gutesa, bumaliktad. Anong bumaliktad? Bumaliktad na. Nilaglag si Marcoleta. Ayan. Nagsisilabasan yung mga videos. Alaklag ka ba? Asan na yung video na yun? Ang dami kong video kanina eh. Teka lang. Wait lang ha. Sergeant. Tama ba sabihin ko na Sergeant? Sergeant Gutesa. Nilaglag si Marcoleta at Defensor. Nakapaw. Ito mga kabsat. Ako po. Bukod sa tatim ng dating sundalong si Orly Gutesa, ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulang na ni Senador Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya. Wait, dali. May video siya. Di ba sabi na, magmula nung nagpakita si Gutesa, wala na tayong update. Ito na yung latest. Ay, Diyos ko po, Rudy. Paano yan, Marcoleta? Sa patik to. Na ni Senador Marcoleta ang basahin Lang. Bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, Bukod sa
Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Sinimulan nga na ni Senador Uy, nag-iba yung mukha ni Orly Gutesa dito Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko. Kaya naman pala, mas kabisado ni Marcoleta yung affidavit ni Gutesa. Huwag mo, pinuputol-putol, tumatalon-talon ka eh. Basahin mo ng diretso yan, sabi ni Marcoleta noon, di ba? Ngayon, bistado na. Ayos ni Mr. Marcoleta ang pinabit tayon. Oh. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa kaya di siya makontak. Sa kwento ni Gutesa, Sabi ni Sir Leonardo, ma'am, basahin ko lang Palagay ko, maestro, hindi nabayaran si Gutesa. Hindi natupad ang pangako nila na compensation. Baka nag-down payment lang sila, Marcoleta at Defensor. Tapos hindi na niya nabayaran. Yun lang. Nakakulong kasi, Sir Leonardo. Tapos, ang maliligayang araw. sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. Wow! At ang matapos siyang basahin ng affidavit, Wow, pare! Wow, pare! 150 million lang, pare! Pulongges! Wow, pare! 150 million lang. Paldo na! Saan ka pa? Hindi na siya natatakot. O nga, no? Hindi siya na makulong ng mga scriptwriters niya. Kaya Mark, Diyos ko po. Ay, nako mga kakabsat. Paano ba yan? Mga ka-DDS. Yan ba si 2K, Budol Marcoleta, Mike Defensor? Nasa likod ng paninira at nabudol na wow, mali, uto-uto, DDS, Karapatas. Diyos ko. Aray ko po, paano ba yan mga kakapsat? Sige, tuloy natin to. sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin. Ito na yung missing link. The most credible witness. Si puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Naku, Pinangakuan daw siya ng pera kita nyo, ganito yung itsura niya noon. Ngayon, nag-iba yung itsura niya. Ang layo ng pagkakaiba. at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at Basahin mo lang yan. Ang problema, nag-adlib ka, kaya nagalit si Marcoleta. Huwag ka nang mag-adlib dyan. Basahin mo na ka. Yan lang yung basahin mo kung ano pang ini-explain mo dyan. mababayaran na naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Munggo ako dyan sir. Kaya lang, Siyempre, ikaw ba naman ang bigyan ng 150 million? Yes sir, kaagad di ba Pulongges? Di ba Elena Garcia, Victoria? Diyos ko po, Course Channel. Ikaw ba naman ang bigyan ng 100 or pinangakuan ng 150? Ay, di wow. Sige, praise the Lord. Inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin. Ay, grabe. Mga kakabsat, Sir Leonardo. Sir Tony. Mga kakabsat at kasama na yung mga bobong DDS. Na hanggang ngayon, panatiko pa din.
Tragis, ang saklap, ang sakit ba? Paldo talaga yan, Roy Banaw. Paldong-paldo. Diyos ko po, Rudy, ikaw ba naman, 150 million? Diba? Ryan Nicanese, diba? Diyos ko po, hindi siya nabigyan ng 150, papunta yan sa 2, yun lang. Tragis. So, ayan, mga kakapsat, malinaw, baka sabihin nyo, fake news yung pagbaliktad ni Gutesa. Ito na. At tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Penson. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sa Agoy! Doon niya natansya. Ginamit lang. Ay, Diyos ko, Lord, Sir Tony. Ulongges, ibang klase, ginamit lang. Ay, gravity. Margs, ibang klase to. Tragis, wala na. Tapos na ang maliligayang araw. Kamusta naman yung 18 Maleta Boy? Step 14 na mga Maleta Boys. Kamusta na? Yung pinaniniwalaan nyo na si Gutesa, ito na, lumabas na. Tragis. Meaning, lahat ng mga statement nyo dyan, sigurado. Wala na. Sige, tapusin na natin to. huli na ang lahat. Huli na talagang mga lahat. pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang ganda ng smile ng dalawang nakakulong. Tignan mo. Ang ganda ng smile nilang dalawa. Ay, ang ganda ng smile nila. Agoy! Mas lalo kayo natiin, mga kumag. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Gutesa, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Gutesa, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Gutesa bago sila makapagbibigay ng komento. Makit Pulido, nakatutok, 24 oras. Yan mga kakabsat. Malinaw pa sa sikat ng araw mga kakabsat. Diyos ko po. So paano ba yan mga ka-DTS? Natauhan na ba? O nananatili kayong bobo hanggang ngayon? Diba? Dahil sa pera, nagpaloko si Gutesa. Ha, sabi si Leonardo. Tukso yan si Defensor at Marcoleta. Tusong-tuso lang talaga. Wala na. Mga ka-DDS, shout out 1,500 live viewers. Baka naman. Kung nag-like man lang sana kayo, baka naman. Mag-like na tayo, Mapsat, at mag-subscribe. Wala pong bayad yan, Mapsat. At syempre, Mapsat, paki-follow na rin yung Facebook page natin. Maestro Paul TV Facebook page. Sa Facebook, binubuhay ni Maestro yan, yung page natin. Baka naman, mga kapsat. Diyos ko Lord. But anyway, ito na Mapsat. Tapos ng maliligayang araw nung dalawang nakakulong, mas lalong natiin. Kasi according kay Marcoleta, the most credible witness ng Blue Ribbon, walang iba kundi si Orly Gutesa na ngayon ay nilaglag siya. Matragis, Diyos ko Lord Rudy. Again, maraming salamat, Mapsat, na halos 1,600 tayo kanina, pero okay na tayo. Ulitin ko, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Subtopic lang tayo ng dalawa, tapos we're good. Maraming salamat. Napahaba tayo dito, na-enjoy natin to. 38 minutes tayo dito sa topic na to. Sabi ko, kahit mga 20 minutes lang, na-doble na, naging almost going 40 minutes. But anyway, maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Shoutout sa mga bagong pasok, sa mga bagong subscriber, at sa mga bobong DDS. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatauhan, manatili kayong bobo. Okay, countdown tayo sa ating last 2 topics. Here we go.